Naramdaman ni Ricardo Alcantara sa loob ng 3 linggo ang isang bagay na hindi niya mawari. Hindi ito isang konkretong bagay, hindi pagkakamali sa kusina, hindi mancha sa sahig, hindi reklamo o pagkaantala. May kakaiba kay Luisa, isang bagay na unti-unting lumilisan sa kanya. Tulad ng paghina ng ilaw ng kandila kapag naiwang bukas ang bintana, dahan-dahan, walang ingay, walang nakakapansin, hanggang sa halos wala na ang apoy. Ang mga kamay ang unang napansin. Isang Lunes ng umaga, nakita ni Ricardo si Luisa na nagsasalin ng almusal ng kanyang triplets at huminto siya sa pintuan ng kusina dahil ang mga kamay ni Luisa ay namumula, bitak-bitak, at may mga balat na nagkalasog sa buko-buko. Para bang ibinabad niya ang mga ito sa malamig na tubig ng maraming oras. Inihanda niya ang 3 plato ng prutas na may parehong pagka-eksakto gaya ng dati. Ang saging na hiniwa para kay Sebastian, ang mansanas na kinubo para kay Santiago, ang mangga na walang buto para kay Emilia. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagbitaw ng kutsara at ang kanyang mga daliri ay bumibilog na may paninigas ng isang bagay na masakit. Pagkatapos ay ang mga mata. Ang mga itim sa ilalim ng mata na laging naroon kay Luisa, ang normal na itim ng isang babaeng nagtatrabaho. Mula 6:00 ng umaga, naging iba ito. Mas malalim, mas madilim, kulay ng pasa na hindi gumagaling. Ang mga mata mismo ay lumubog sa kanyang mukha na para bang sinisipsip ng kanyang bungo ang natitira sa kanya. At ang damit, ang parehong damit sa ilalim ng uniforme, laging pareho, isang kulay abong blusa at itim na pants, na kada linggo ay mas lumuluwag sa kanya dahil si Luisa ay unti-unting lumiliit sa loob ng mga ito tulad ng isang puno na nalalagas ang mga dahon sa isang panahon na hindi taglagas. Walang sinabi si Ricardo. Hindi dahil hindi siya nagmamalasakit, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano mo tatanungin ang babaeng naglilinis ng iyong bahay kung maayos siya? Sa anong mga salita? Sa anong karapatan? Nagbabayad siya sa kanya ng suweldo, isang magandang suweldo, o iyon ang akala niya. At dumarating siya sa oras at umuuwi sa oras. At ang triplets ay naliligo at nabibigyan ng pagkain at ang bahay ay malinis. At iyon lang ang kailangan malaman ni Ricardo o ang gusto niyang malaman o ang pinapayagan niyang malaman. Isang Huwebes ng 11:00 ng umaga nang nagpasya ang katawan ni Luisa na hindi na niya kaya. Nasa kusina siya, naghahanda ng gatas para kay Emilia. 4 na taong gulang ang triplets at umiinom pa rin ng maligamgam na gatas si Emilia bago matulog dahil siya ang pinakabata sa 3 ng 11 minuto at dahil alam ni Luisa na mas nakakatulog si Emilia sa maligamgam na gatas, bagaman walang humiling sa kanya na malaman iyon o maalala iyon o ihanda ang gatas sa eksaktong temperatura na gusto ni Emilia. Nakatayo si Luisa sa harap ng kalan, hinahalo ang gatas gamit ang isang kamay habang ang isa pa ay nakahawak sa gilid ng mesa dahil nanginginig ang kanyang mga binti mula pa kaninang umaga at ang sahig ng kusina ay gumagalaw sa ilalim niya para bang ang bahay ay nasa isang barko. Nahulog muna ang bote ng gatas, pagkatapos ay ang kanyang mga tuhod, pagkatapos ay ang buong katawan. Ang tunog na nilikha ni Luisa nang bumagsak siya sa sahig ng kusina ay isang tuyong tunog, walang pagpigil. Ang tunog ng isang taong bumabagsak nang hindi inilalagay ang kanyang mga kamay dahil wala nang lakas ang katawan upang protektahan ang sarili mula sa pagkahulog. Kumalat ang gatas sa sahig. Gumulong ang bote ng gatas sa paanan ng mesa at si Luisa ay nanatili sa sahig na nakapikit ang mga mata at ang mukha ay kulay abo at ang uniforme ay nakabalot sa isang kamakatawan na mas magaan kaysa sa dapat na bigat ng isang 31 taong gulang na babae. Nakita siya ni Ricardo 40 segundo pagkatapos. Galing siya sa opisina na may telepono sa kamay at ang folder ng inventaryo ng supermarket ng Pasig sa ilalim ng braso. At nang pumasok siya sa kusina at nakita si Luisa sa sahig na may gatas na kumalat sa paligid tulad ng isang puting lawa, nabitawan niya ang lahat. Lumuhod siya, hinawakan ang noo nito. Malamig ito, hinanap ang pulso sa pulso nito. Naroon ito, mahina, irregular. Ang pulso ng isang bagay na gumagana, ngunit malapit nang tumigil sa paggana. Tinawagan niya si Dr. Reyes, sinabi na pumunta agad. Binuhat niya si Luisa sa sopa ng sala at ang naramdaman niya nang buhatin siya ay nagpiga ng isang bagay sa kanyang dibdib na hindi niya mawari. Walang bigat ito. Ang bigat nito ay tulad ng bigat ng mga batang 10 taong gulang, hindi tulad ng bigat ng mga babaeng nasa hustong gulang. Dumating si Dr. Reyes sa loob ng 20 minuto.
Sinuri siya sa sopa gamit ang stethoscope at sphygmomanometer at ang mga daliri ay dinidiin ng mga buto-buto na lumilitaw sa ilalim ng uniforme tulad ng mga tipa ng piano. Kinuha niya ang sample ng dugo, sinuri ang mga bitak-bitak na kamay, binuksan ang mga talukap ng mata gamit ang hinlalaki at tiningnan ang mga pupil gamit ang maliit na flashlight. At nang matapos, tumayo siya. Sinenyasan si Ricardo na lumabas ng sala at sinabi sa kanya sa pasilyo na may mahinang boses ng mga doktor na nagbibigay ng balita na hindi nila dapat ibigay, malubhang malnutrition at simula ng hypothermia. Hindi kumakain ang babaeng iyon, Ricardo, at dahil sa kalagayan ng kanyang mga kamay at ang kanyang basal na temperatura, seryoso akong nagtatanong sa iyo. Natutulog ba ang babaeng iyon sa kalye? Tiningnan siya ni Ricardo nang hindi nakakaintindi. Imposible yan, doktor. Ibinabayad ko sa kanya ang buo niyang suweldo kada kinsenas. Hindi sumagot si Dr. Reyes. Inilagay niya ang stethoscope sa maleta, nag-iwan ng mga tagubilin sa mesa at umalis. At si Ricardo ay nanatiling nakatayo sa pasilyo ng kanyang mansyon sa Ayala Alabang Village, nakatingin sa sala kung saan natutulog si Luisa sa sopa na may unipormeng may mantsa ng gatas at ang lumang jacket na hindi niya kailanman tinatanggal ay nakabalot sa kanyang mga balikat. Ang pararehong jacket na ginagamit niya sa kalagitnaan ng Mayo, na ginagamit niya kapag mainit, na laging ginagamit na parang may itinatago o parang mas mahalaga ang jacket kaysa sa temperatura. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na nagtatrabaho ang babaeng iyon sa kanyang bahay, nagtanong si Ricardo Alcantara ng tanong na dapat niyang itanong noong unang araw. Paano nabubuhay ang babaeng nag-aalaga sa kanyang mga anak? Hindi nakatulog ng maayos si Ricardo noong gabing iyon, o ang sumunod pa. Ang tanong ni Dr. Reyes ay nanatili sa kanyang isip tulad ng isang tunog na hindi nawawala. Natutulog ba ang babaeng iyon sa kalye? Hindi ito maaaring mangyari. Ibinabayad niya kay Luisa ang 12,000 pesos kada kinsenas, isang magandang suweldo para sa isang kasambahay sa Metro Manila, sapat para sa isang silid, pagkain at transportasyon. Alam niya iyon dahil siya mismo ang pumipirma sa payroll ng bahay sa una at ika-15 ng bawat buwan, ang parehong dokumento kung saan lumilitaw ang buong pangalan ni Luisa Guadalupe Hernandez at ang halagang ibinibigay sa kanya ni Carlota ng cash kada kinsenas dahil walang bank account si Luisa. Si Carlota ang nagbibigay sa kanya. Ang parira lang iyon ay tumawid sa kanyang isip noong Biyernes ng gabi habang nagdidiner siya mag-isa sa dining room dahil si Carlota ay nasa isang dinner kasama ang kanyang mga kaibigan at ang triplets ay natutulog na. Napatitig si Ricardo sa plato na may nakabiting tinidor at ang parira lang umiikot sa kanyang isip. Si Carlota ang nagbibigay sa kanya. Siya ang pumipirma sa payroll, ngunit si Carlota ang nagbibigay ng pera. Hindi niya kailanman nakita ang transaksyon, hindi niya kailanman nasaksihan, hindi niya kailanman tinanong si Luisa kung natatanggap niya ang nararapat sa kanya. Dahil, bakit pa siya magtatanong? Ang kanyang asawa ang namamahala sa bahay. Ang kanyang asawa ang pinagkakatiwalaan niya. Noong Sabado, dumating si Luisa alas 7 ng umaga. Tulad ng bawat Sabado, naghanda siya ng almusal, pinakain ng triplets, nilinis ang kusina, at alas 12 ng tanghali, nang matapos ang kanyang shift, tinanggal niya ang uniforme sa service room. Isinuot ang kulay abong blusa at itim na pants at ang jacket na hindi niya kailanman tinatanggal at lumabas sa likod na pinto ng mansyon na may plastic bag sa kamay. Nakita siyang lumabas ni Ricardo mula sa bintana ng opisina sa ikalawang palapag. Naghintay siya ng 30 segundo, kinuha ang susi ng kanyang SUV at sinundan siya. Naglakad si Luisa ng 4 na bloke sa bangketa ng Ayala Alabang Village hanggang sa pangunahing avenida. Sinundan siya ni Ricardo sa kanyang SUV sa malayo, 3 sasakyan sa likod, nararamdaman ang pagiging katawa-tawa at pagkakasala ng sabay. Katawa-tawa dahil siya ay isang 40 taong gulang na lalaki na sumusunod sa kanyang kasambahay na parang isang detective sa pelikula at nagkasala dahil ang pangangailangan niyang sundan siya upang malaman kung paano siya nabubuhay ay nangangahulugang sa loob ng 3 taon ay hindi niya kailanman nag-abala na magtanong. Sumakay si Luisa sa bus sa hintuan sa Avenida Alabang. Sinundan siya ni Ricardo gamit ang kanyang SUV. Tumawid ang bus sa silangang bahagi ng lungsod, dumaan sa Las Piñas, dumaan sa Muntinlupa, dumaan sa Maynila, at sa bawat kilometro ay mas lumiliit ang mga kalye, mas sira ang mga bangketa, mas kulay abo ang mga fasad. Bumaba si Luisa sa isang hintuan malapit sa Calao Avenue
at naglakad ng 3 bloke hanggang sa isa pang hintuan kung saan sumakay siya sa pangalawang bus na patimog. Patungo sa mga barangay na kilala lamang ni Ricardo sa balita ng pahayagan kapag may baha o kapag may nakitang bangkay sa ilog. Iniwan siya ng pangalawang bus sa isang hindi sementadong kalye sa barangay San Roque, Pasig. Pinark ni Ricardo ang kanyang SUV 2 bloke sa likod at sinundan siya ng nakalakad, naglalakad sa isang putik na bangketa na may mga butas at lusak ng maruming tubig at amoy imburnal na sumunog sa kanyang ilong. Naglakad si Luisa ng hindi lumilingon, na may plastic bag na tumatama sa kanyang binti at ang jacket ay sarado hanggang leeg. Bagaman alas 2 ng hapon na at ang init ng Metro Manila sa Mayo ay tumatama sa likod na parang plantsya. Naglakad siya ng 10 minuto, 15, 20, hanggang sa nagtapos ang kalye sa isang konkretong viaduct na tumatawid sa Ilog Pasig. Isang ilog na hindi na ilog, kundi isang kanal ng itim na tubig na may basura at putik at ang konsentradong amoy ng lahat ng itinapon at nakalimutan ng lungsod. Hindi tumawid si Luisa sa viaduct, huminto siya sa gilid, lumingon sa paligid at bumaba sa isang gilid ng lupa patungo sa ilalim ng tulay. Huminto si Ricardo sa likod ng isang konkretong haligi, 10 metro ang layo, at ang nakita niya mula roon ay nagpabago sa kanyang pag-unawa sa bawat umaga sa loob ng huling 3 taon. Sa ilalim ng tulay, sa isang rektanggulo ng pinagpatong-patong na karton na bumubuo ng isang bagay na nais maging sahig, ay 3 bata. Ang panganay, isang batang babae na mga 7 taong gulang na nakatirintas ang buhok ng mahigpit at isang malinis na blusa na medyo malaki sa kanya, ay nakaupo sa isang nakabaligtad na balde na nagsusuklay ng buhok ng isang mas maliit na bata gamit ang isang suklay na may 3 nawawalang ngipin. Ang bata ay mga 5 taong gulang, marahil 6, at nakaupo sa dingding ng konkreto ng tulay na may nakabukas na kuwaderno sa kanyang mga hita at isang maikling lapis, walang pantasa, kung saan siya sumusulat ng isang bagay na may konsentrasyon ng isang taong gumagawa ng pinakamahalagang takdang aralin sa mundo. At sa isang sulok, sa loob ng isang kahon ng karton na may sapin na pahayagan, natutulog ang isang sanggol na natatakpan ng isang jacket. Kinilala ito ni Ricardo bago niya naunawaan ang ibig sabihin. Ito ang parehong jacket na ginagamit ni Luisa sa mansyon araw-araw. Ang jacket na hindi niya kailanman tinatanggal. Ang jacket na itinuturing ng lahat sa bahay na isang hindi nakakapinsalang kakaibang ugali ng kasambahay. Si Luisa at ang kanyang jacket, kahit Mayo ay hindi niya tinatanggal. Ang jacket na sa araw ay nakabalot sa balikat ni Luisa habang naglilinis ng sahig at naghahanda ng gatas at nagpapaligo ng triplets. Sa gabi ay nakabalot sa katawan ng isang sanggol na natutulog sa isang kahon ng karton sa ilalim ng tulay. Nakita ng mga bata si Luisa at tumakbo patungo sa kanya. Ang 2 panganay, binitawan ng batang babae ang suklay. Isinara ng batang lalaki ang kuwaderno. Tumakbo sila ng mabilis tulad ng mga bata na ilang oras nang naghihintay at kapag nakita ang taong hinihintay ay hindi mapigilan ang sarili. Yumuko si Luisa at niyakap ang 2 ng sabay. Mahigpit na yakap, gutom na yakap, ang yakap ng isang taong 2 oras nang hindi nakikita ang mga taong pinakamamahal at sa bawat pag-alis ay hindi alam kung makikita pa rin ang lahat ay pareho. Ang batang babae ang unang humiwalay. Naglakad siya sa isang sulok kung saan may balde ng tubig at isang plastic cup at bumalik na puno ang cup. Inay, inipon namin ang tirang kanin mula sa almusal. Nasa asul na bag. Kinuha ni Luisa ang tubig, hinaplos ang tirintas ng batang babae at pagkatapos ay binuksan ang plastic bag na dala niya mula sa mansyon at kinuha ang isang styrofoam container na may pagkain. Kinilala ito ni Ricardo. Ito ang tanghalian na inihahanda ni Luisa para sa sarili niya araw-araw sa kusina ng mansyon. Ang pagkain na hinahanda niya sa tanghali kapag natutulog ang triplets. Ang pagkain na nakita ni Ricardo sa counter ng kusina ng daan-daang beses nang hindi nagtatanong kung kinakain ba ito ni Luisa o hindi. Hindi niya kinakain. Inilalagay niya ito sa bag at dinadala rito. Binuksan ni Luisa ang container, kumuha ng kutsara at sinimulang pakainin ang batang may kuwaderno muna. Pagkatapos ay ang batang babae, kutsara-kutsara, hinahati ang pagkain ng may pagka-eksakto ng isang taong alam kung gaano karami ang kinakain ng bawat isa at kung gaano karami ang kailangan niyang iwan upang magkasya. At hindi siya kumain. Hindi niya inilagay ang kutsara sa kanyang bibig kahit isang beses.
Hinati niya ang mga tirang kanin na inipon ng batang babae mula sa almusal. Malamig at matigas na kanin na nakatambay ng tanghali sa isang plastic bag sa ilalim ng tulay at ibinabad niya ang mga ito sa sabaw ng ulam upang lumambot at binigyan niya ang bawat isa. At nang matapos kumain ang dalawang bata, naglakad si Luisa sa kahon ng karton, binuhat ang sanggol ng maingat upang hindi magising, iniyakap niya ito sa kanyang dibdib at gamit ang kutsara ay ibinigay ang natitirang sabaw. Maliliit na kutsarita tulad ng ibinibigay sa isang sanggol na nagsisimula pa lamang kumain ng solid food. Maliliit na kutsarita na natatanggap ng sanggol na medyo tulog na nakapikit ang mga mata at ang bibig ay bumubukas sa reflex. Nakatayo si Ricardo sa likod ng haligi na may kamay sa konkreto at ang kanyang panga ay napakahigpit na sumasakit ang kanyang ngipin. Ang nakikita niya ay hindi isang eksena ng kahirapan, ito ay isang sistema, isang organisadong sistema ng pagkabuhay na gumagana ng may pagkaeksakto ng isang bagay na paulit-ulit ng maraming beses. Ang tirang kanin na inipon, ang tubig sa balde, ang pagkain na hinahati ng maayos, ang sanggol ang huli. Isang sistema na binuo ni Luisa upang panatilihing buhay ang tatlong bata sa ilalim ng tulay. Habang nagtatrabaho siya ng 12 oras, araw-araw, na naglilinis ng isang mansyon kung saan sobra-sobra ang lahat ng bagay na kulang sa kanila. At pagkatapos ay tiningnan ni Ricardo ang mga detalye na mas sumakit sa kanya kaysa sa gutom at mas higit pa kaysa sa kahon ng karton at mas higit pa kaysa sa jacket. Tiningnan niya ang damit ng mga bata. Malinis, hindi bago, hindi maganda, ngunit malinis. Ang blusa ng bata ay may tahing tagpi sa siko. Ang pantalon ng bata ay may pinagtahian sa tuhod. Ang damit ng sanggol ay napakaliit at kupas, ngunit malinis at tuyo. May naglalaba ng mga damit na iyon. May nagbibilad, nagpapatuyo, nagtitiklop. May nagpapanatili ng dangal ng tatlong bata na naninirahan sa kalye na parang nakatira sa isang bahay. Tumingin siya sa sulok, sa tabi ng dingding ng tulay. May isang tela na bag na may mga libro sa loob. Ang mga likod ng libro ay nakasilip, luma, na may nakatiklop na mga sulok ngunit nakaayos ayon sa laki. May isang nakabukas na pencil case na may 3 maikling lapis at isang pantasa. May isang transparent na plastic na nakalatag sa mga karton upang protektahan ang mga ito mula sa halumigmig. May isang lata na may takip kung saan malamang na inilalagay nila ang mga tirang kanin upang hindi makain ng daga. Pinapakain ni Luisa ang kanyang mga anak ng pagkain na hindi niya kinakain. Ibinibigay niya ang kanyang jacket para makatulog sila. Nilalabhan niya ang kanilang mga damit sa isang lugar na hindi maisip ni Ricardo. Pinapanatili niya ang kanilang mga libro na nakaayos at ang mga lapis ay handa at ang mga takdang aralin ay napapanahon. Nakatira siya sa ilalim ng tulay at pinapanatili ang istruktura ng isang tahanan kung saan walang tahanan. At dumarating siya tuwing umaga alas 7 sa mansyon ng Ayala Alabang Village na may plansadong uniforme at mahiyain ng ngiti at mga bitak-bitak na kamay dahil sa paglalaba ng damit sa malamig na tubig. At walang sinuman, hindi si Ricardo, hindi si Carlota, hindi ang doktor o sinuman ang nagtanong kung saan siya galing o saan siya pupunta. Sumandal si Ricardo sa haligi, ipinikit ang kanyang mga mata at naramdaman ang isang bagay na walang pangalan, ngunit kahawig ng kahihiyan na dinami ng 3 taon ng hindi pagtatanong, dinami ng bawat almusal na inihanda ni Luisa habang ang kanyang mga anak ay kumakain ng malamig na kanin, dinami ng bawat gabi na natutulog siya sa mamahaling kumot habang ang isang sanggol ay natutulog sa isang kahon ng karton na natatakpan ng jacket ng kanyang ina. Iminulat niya ang kanyang mga mata, pinunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at nang siya ay sasampa, nakita siya ng batang babae na may tirintas. Nakita siya na nakatayo sa likod ng haligi na may damit na hindi nabibilang sa barangay na iyon at ang mukha na hindi nabibilang sa mundong iyon at ang kanyang mga mata, madilim, matigas, seryoso, sa isang paraan na hindi katugma sa kanyang 7 taong gulang, ay nakatitig sa kanya na may tingin ng isang taong nakakakilala ng banta bago pa ito ipahayag. Tumayo ang batang babae, ipinosisyon ang kanyang sarili sa harap ng kanyang mga kapatid at tiningnan si Ricardo nang hindi kumukurap. Naghihintay na nakakuyom ang mga kamao at mahigpit ang tirintas at ang postura ng isang batang babae na natuto na ang mga estranghero na lumilitaw malapit sa iyong bahay kahit na ang iyong bahay ay nasa ilalim ng tulay ay hindi kailanman nagdadala ng anumang mabuti. Nakita siya ni Luisa 3 segundo pagkatapos.
Nakaupo si Sofia sa mga karton na may Mateo sa kanyang bisig, na binibigyan ng huling kutsarita ng sabaw nang maramdaman niya ang pagbabago sa katawan ng kanyang anak, ang paninigas, ang postura, ang mga kamao, at tumingala siya kung saan nakatingin si Sofia. At nang makita niya si Ricardo Alcantara na nakatayo sa likod ng haligi ng viaduct na may kanyang formal na polo at kanyang de-leather na sapatos at ang kanyang mukha ng isang lalaki na kakagaling lang sa isang bagay na hindi niya maproseso, nawala ang kulay sa kanyang mukha tulad ng pagkawala ng tubig sa isang kanal. Tumayo siya mula sa mga karton na may Mateo pa rin sa kanyang bisig. Nagising ang sanggol sa paggalaw at nagsimulang gumawa ng mahinang tunog. Hindi iyak, kundi reklamo. Ang reklamo ng isang taon at kalahating bata na natutulog at ngayon ay napapansin na may nagbago sa katawan ng kanyang ina. Ang tensyon, ang panginginig, ang puso na bumubulusok ng napakalakas na maramdaman ng sanggol sa kanyang tainga. "Sir," sabi ni Luisa at ang salita ay lumabas na putol, nahati sa gitna ng takot. Ang lubos na takot ng isang taong kakawala lang sa tanging natitira sa kanya, ang sikreto na sumusuporta sa lahat. "Sir, wag po sana ninyo akong tanggalin. Alam kong dapat kong sinabi sa inyo. Alam kong dapat kong sinabi na may mga anak ako at nakatira kami." Nabasag ang kanyang boses. Nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha, ngunit hindi niya pinunasan ang mga ito dahil hawak niya si Mateo sa isang bisig at ang isa pang kamay ay inilagay niya sa harap na nakalahad na parang mapipigilan niya sa bukas na palad ang malapit ng mangyari. "Kung alam ninyong ganito ang buhay ko, iisipin ninyo na masama akong ina, na hindi ko kayang alagaan ang inyong mga anak kung hindi ko kayang alagaan ang akin, at kailangan ko ang trabahong ito, sir. Ito lang ang meron ako. Kung kukunin ninyo ito, wala na kaming matitira. Wala na." Hindi sumagot si Ricardo. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya kaya. Ang kanyang panga ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang bagay na nasa harap ni Luisa. Isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon bago pa magsalita si Luisa at ngayon ay sumasakop sa buong espasyo ng kanyang kamalayan, si Sofia. Nakatayo ang batang babae sa pagitan ni Ricardo at ng kanyang mga kapatid na may nakayapak na paa sa basang lupa at bahagyang nakabukas ang mga braso sa gilid. Hindi tulad ng isang 7 taong gulang na bata, kundi tulad ng isang taong natuto na kapag may panganib, ang unang gagawin ay ilagay ang sarili sa pagitan ng panganib at ng gustong protektahan. Sa likod niya, nakaupo si Emiliano sa dingding ng tulay na may mahigpit na hawak na kuwaderno sa kanyang dibdib at nakabukas ang mga mata. Nakatingin kay Ricardo na hindi gumagalaw, tulad ng isang bata na natuto na kapag may estranghero na lumitaw, mas mabuting hindi gumalaw. At sa likod, sa kahon ng karton na wala ng sanggol, nanatili ang gusot na jacket sa pahayagan bilang patunay ng isang bagay na pinoproseso pa rin ni Ricardo. Tiningnan siya ni Sofia. Tiningnan niya siya ng direkta, nang hindi nagpapababa ng tingin, nang hindi umaatras, na may tingin na hindi pambata, kundi tingin ng isang taong kinailangan lumaki ng maaga dahil hindi siya binigyan ng ibang pagpipilian ng mga sitwasyon. At nang magsalita siya, ang kanyang boses ay matigas, sa isang paraan na hindi katugma sa kanyang edad, o sa kanyang laki, o sa lupa sa kanyang mga paa, o sa tulay na nasa itaas ng kanyang ulo. "Kung sisigawan ninyo ang nanay ko," sabi ni Sofia, "ako na lang po ang sigawan ninyo." Kumurap si Ricardo. Tinamaan siya ng parirala ng may lakas na hindi niya inaasahan, hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa paraan ng pagsasabi niya nito, nang walang pag-aalinlangan, nang walang panginginig, nang may ganap na katiyakan ng isang taong gumawa ng desisyon at hindi magbabago anuman ang mangyari pagkatapos. "Nagtatrabaho siya buong araw para sa inyo," patuloy ni Sofia nang hindi gumagalaw ang kanyang mga paa mula sa kinatatayuan niya. "Umalis siya alas 6 ng umaga habang madilim pa at bumalik alas 7 ng gabi habang madilim na ulit. Ibinibigay niya sa amin ang kanyang pagkain, ibinibigay niya sa amin ang kanyang kumot." Itinuro ng batang babae ang jacket sa kahon nang hindi lumilingon, dahil ang paglingon ay nangangahulugang pagtigil sa pagtingin kay Ricardo at hindi tatalikod si Sofia. Hindi siya natutulog. Naririnig ko siya sa gabi. Natutulog siya kapag natutulog na kami at nagigising bago pa kami magising. Humihiga siya sa karton na walang sapin dahil lahat ng meron siya ay ibinibigay niya sa amin. Humakbang pasulong si Luisa na hawak pa rin si Mateo. "Sofia, tumahimik ka, anak ko. Huwag kang magsalita ng ganyan sa sir." "Hindi, inay," sabi ni Sofia nang hindi lumilingon. "Palagi mo akong sinasabihan na tumahimik,
na huwag magsalita, na tiisin, ngunit hindi ako tatahimik. Muling tiningnan ng batang babae si Ricardo. Nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha, ngunit hindi nanginginig ang kanyang boses na para bang magkahiwalay ang luha at boses na maaaring gumana ng sabay nang hindi naaapektuhan ng isa ang isa. Hindi masama ang nanay ko, sir. Ang masama ay ang mga nagpatalsik sa kanya sa dating bahay. Ang nanay ko ay nagbabayad ng renta bawat buwan. Wala siyang utang. Ngunit 3 buwan na ang nakalipas, hindi na sapat ang pera niya at pinalayas kami ng may-ari ng bahay. Pinalayas kami kasama ang aking mga kapatid, kasama ang sanggol, at naghanap ang nanay ko ng ibang silid, ngunit hindi sapat ang pera niya dahil lumiit ang kanyang kinikita, sir. Lumiit ang kanyang kinikita sa loob lamang ng 1 buwan at hindi niya alam kung bakit. Naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na gumalaw sa kanyang dibdib, isang malamig, mabigat na paggalaw, tulad ng isang bato na gumagalaw sa ilalim ng ilog. Ano ang ibig mong sabihin na lumiit ang kanyang kinikita? Tiningnan siya ni Sofia na may basang mata ngunit matigas ang tingin. Ang nanay ko ay kumikita ng 12,000 pesos. Alam ko iyon dahil tinuruan niya ako kung paano magbilang ng pera. Sabi niya, kailangan laging alam ng mga babae kung magkano ang kanilang sinusuweldo para walang makapanloko sa kanila. 3 buwan na ang nakalipas. Nagsimula siyang kumita ng 6,000, kalahati sa loob lamang ng 1 araw. Ang lamig sa dibdib ni Ricardo ay naging isang bagay na mas mabigat. Isang bagay na hindi lamig, kundi ang anino ng isang pagdududa na hindi pa niya gustong harapin. Sinabi ba ng nanay mo kung bakit binaba ang kanyang suweldo? Hindi pinag-uusapan ng nanay ko iyon, sabi ni Sofia. Hindi pinag-uusapan ng nanay ko ang anumang bagay na magpapapaiyak sa kanya sa harap namin. Ngunit narinig ko siyang kausap ang tiya ko sa telepono isang gabi. Sabi niya na sinabi ng misis ng amo na simula ngayon ay babayaran na siya ng mas mababa at kapag tinanong ng nanay ko kung bakit, sinabi ng misis ng amo na kung magrereklamo siya ay sisantehin siya at sasabihin sa amo na siya ay magnanakaw. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Ipinikit niya ito ng buong lakas, tulad ng isang taong nangangailangan ng isang sandali ng kadiliman upang iproseso ang isang bagay na napakaliwanag at napakaterible sa parehong oras. Si Carlota, ang misis ng amo ay si Carlota, ang kanyang asawa. Ang babaeng katabi niya sa pagtulog gabi-gabi at kasabay niya sa almusal, tuwing umaga at kasama niya sa loob ng 8 taon ng pag-aasawa, ay binawasan ang suweldo ni Luisa sa kalahati nang hindi sinasabi at ibinulsa ang pagkakaiba. At nang subukang magsalita ni Luisa, binantaan siya ng pagpapaalis at ng pag-akusa sa kanya ng pagnanakaw, at ang resulta ng desisyong iyon ay nasa harap niya. 3 bata ang nakatira sa ilalim ng tulay, isang babae ang nawalan ng malay dahil sa gutom sa kanyang kusina at isang sanggol ang natutulog sa isang kahon ng karton na natatakpan ng jacket na hindi tinatanggal ng kanyang ina sa araw dahil kung tatanggalin niya ito, walang panakip ang kanyang anak sa gabi. Iminulat niya ang kanyang mga mata, tiningnan si Sofia, tiningnan si Emiliano na nakaupo pa rin sa dingding na may mahigpit na hawak na kwaderno sa kanyang dibdib at kinausap ang bata sa mahinang boses, tulad ng isang taong sumusubok na hindi takutin ang isang taong takot na. Pwede ko bang tingnan ang iyong kwaderno? Tiningnan ni Emiliano si Sofia. Tiningnan siya ni Sofia at sa halos hindi mapansing tango ng ulo, isang tahimik na pahintulot sa pagitan ng magkapatid na may sariling lengguwahe, ang lengguwahe ng mga bata na natuto kung paano makipag-ugnayan nang walang salita. Dahil ang mga salita minsan ay nagdudulot ng problema. Tumayo si Emiliano mula sa dingding. Naglakad ng 3 hakbang patungo kay Ricardo at inabot ang kwaderno gamit ang 2 kamay. Binuksan ito ni Ricardo. Sa unang pahina, sa sulat kamay ng babae, sa sulat kamay ng ina, nakasulat sa asul na marker, "Mag-aral ka, mahal ko. Isang araw magkakaroon tayo ng totoong bahay." At sa ilalim, sa sulat kamay ng bata, sa nanginginig at baluktot na sulat kamay ng isang 5 taong gulang na hindi pa sanay sa mga kurba ng mga letra, nakasulat sa lapis na walang pantasa, "Gusto kong maging doktor para pagalingin ang nanay ko." Isinara ni Ricardo ang kwaderno, dahan-dahan niya itong isinara gamit ang 2 kamay at ibinalik kay Emiliano, at nang hawakan ito ng bata at muling idikit sa kanyang dibdib, tumalikod si Ricardo patungo sa ilog upang walang makakita sa kanyang mukha. Ngunit nakita siya ni Sofia at nakita rin siya ni Luisa. At ang nakita nila ay isang 40 taong gulang na lalaki na umiiyak ng tahimik sa harap ng isang ilog ng itim na tubig na nanginginig ang mga balikat at nakakuyom ang mga kamay sa kanyang tagiliran.
at nanginginig ang panga mula sa isang bagay na hindi lamig, kundi ang akumulasyon ng lahat ng nakita niya sa huling oras. Ang mga karton, ang kahon, ang jacket, ang pagkain na hinahati, ang mga libro na nakaayos, ang malinis na damit, ang lapis na walang pantasa, ang siyam na salita sa kwaderno ng isang 5 taong gulang na bata na gustong maging doktor upang pagalingin ang babaeng nagpapakamatay upang panatilihin siyang buhay. Pinunasan ni Ricardo ang kanyang mukha gamit ang manggas ng kanyang polo, tumalikod, lumakad patungo kay Luisa at nang walang imik ay tinanggal ang kanyang jacket. Hindi ang jacket ni Luisa, kundi ang kanyang branded na wool jacket na nagkakahalaga ng hindi kinikita ni Luisa sa loob ng 1 buwan at inilagay ito sa balikat nito nang may pagkaingat ng isang taong gumagawa ng unang tamang kilos. Pagkatapos ng 3 taon ng kawalan ng pagpapahalaga, tiningnan siya ni Luisa na may pulang mata at si Mateo sa kanyang mga bisig at ang jacket ni Ricardo sa kanyang mga balikat at ang takot ay nasa kanyang mukha pa rin. Ngunit ngayon ay may halong bagay na kahawig ng pagkalito, ang pagkalito ng isang taong umaasa ng palo at nakatanggap ng ibang bagay. Yumuko si Ricardo sa harap ng kahon ng karton. Tiningnan ito. Tiningnan niya ang gusot na pahayagan na nagsisilbing kutson. Tiningnan niya ang marka na iniwan ng katawan ni Mateo sa karton dahil sa sobrang pagtulog. Tumayo siya, lumakad, patungo kay Luisa, inabot ang kanyang mga braso at si Luisa, pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan, ang sandali ng pag-aalinlangan ng isang babae na 3 taon nang hindi nagtitiwala sa sinuman. Dahil ang huling beses na nagtiwala siya sa isang tao ay binawasan ang kanyang suweldo sa kalahati, ibinigay niya si Mateo. Binuhat ni Ricardo ang sanggol, hinawakan ito sa kanyang dibdib nang may katarungan ng isang lalaki na may 4 na taong gulang na triplets ngunit hindi pa kailanman nagbuhat ng anak ng iba at si Mateo ay umayos sa kanya ng madali. Tulad ng mga sanggol na hindi nagtatangi sa pagitan ng mayaman at mahirap at nagtatangi lamang sa pagitan ng mga bisig na humahawak at mga bisig na hindi. Tiningnan niya si Sofia. Nakatayo pa rin ang batang babae sa parehong lugar na may nakakuyom na kamao sa gilid at mahigpit na tirintas at basang mata, ngunit tuyo sa parehong oras, na may postura ng isang taong hindi pa rin alam kung ang nangyayari ay mabuti o masama at hindi magbababa ng kanyang bantay hanggang sa makatiyak siya. Walang sisigaw sa nanay mo, sabi ni Ricardo na nakatingin sa kanyang mga mata. Wala na kailanman. Hindi sumagot si Sofia. Hindi siya gumalaw. Tiningnan niya ito ng 1 pang segundo na may mga matang nakakita na ng napakarami para sa isang 7 taong gulang at may bumitiw sa kanyang mukha. Hindi ngiti, hindi pa. Ngunit ang unang tanda na ang tensyon na nagpatigas sa kanyang panga ay nagsisimulang lumuwag. Halika, sabi ni Ricardo. Kunin ninyo ang inyong mga gamit. Sasama kayo sa akin. Tiningnan ni Sofia ang kanyang ina. Tiningnan ni Luisa si Ricardo at sa mukha ni Luisa ay may dumaan na hindi pa pasasalamat kundi isang bagay bago ang pasasalamat, isang bagay na kahawig ng ginhawa ng isang taong ilang buwan nang pinipigilan ang hininga at sa wakas ay huminga na. Si Sofia ang unang gumalaw. Naglakad siya sa dingding ng tulay, kinuha ang tela na bag na may mga libro, ang pencil case, ang bag na may malinis na damit. Tinupi niya ang plastik na nagpoprotekta sa mga karton. Inilagay niya ang suklay na may 3 ngipin sa bulsa ng kanyang pantalon at pinulot mula sa sahig ang isang plastic bag ng supermarket na hindi pa nakita ni Ricardo. Isang gusot na bag na nakatali ng buhol na dinala ni Sofia gamit ang 2 kamay at idinikit sa kanyang katawan nang may pag-iingat ng isang taong may dalang mas mahalaga kaysa sa lahat. Hindi alam ni Ricardo kung ano ang nasa bag na iyon. Hindi siya nagtanong. Naglakad siya patungo sa SUV na may Mateo sa isang braso at ang bag ng mga libro sa isa pa. At sa likod niya ay naglakad si Luisa na hawak ang kamay ni Emiliano at si Sofia sa huli na nagsasara ng pila, lumilingon sa likod sa huling pagkakataon upang matiyak na wala silang naiwan dahil ang mga bata na nabuhay ng wala ay natututo na walang iniiwan. Ang pagbalik ay tumagal ng 40 minuto. 40 minuto kung saan minaneho ni Ricardo ang SUV sa parehong mga kalye na nilalakbay ni Luisa 2 beses sa isang araw sakay ng bus, ang mga hindi sementadong kalye ng Barangay San Roque, Pasig. Pagkatapos ay ang Calao Avenue, pagkatapos ay ang sentro, pagkatapos ay ang mga abenida na may puno ng Ayala Alabang Village at sa bawat kilometro na umuusad ang SUV patungo sa Ayala Alabang Village, mas nagiging malinaw ang kaibahan.
Ang mga bangketa ay unti-unting inaayos, ang mga fasad ay pinipinturahan, ang mga puno ay dumarami, at ang mundo ay unti-unting nagbabago sa mundo kung saan nakatira si Ricardo at kung saan ay 40 minuto at isang buong universo ang layo mula sa lugar kung saan natutulog si Luisa kasama ang kanyang mga anak sa mga karton. Si Luisa ay nasa upuan ng pasahero na may Mateo, natulog sa kanyang mga bisig at ang kanyang tingin ay nakatuon sa daan nang walang imik na may postura ng isang taong hindi pa rin alam kung ang nangyayari ay totoo o kung magigising siya sa ilalim ng tulay na may pahayagan na nakadikit sa kanyang pisngi at ang tunog ng maruming ilog bilang alarm clock. Sa likod, si Emiliano ay nakaupo na may kwaderno sa kanyang mga hita at ang mukha ay nakadikit sa bintana, nakatingin sa mga dumadaang bahay na may mga mata na kasing laki ng plato. Dahil ang isang 5 taong gulang na bata na natutulog sa ilalim ng tulay ay hindi alam na may mga bahay na may hardin at garahe at mga pader na pininturahan ng puti. At ang pagtuklas nito ng biglaan habang ang SUV ay umuusad ng 60 kilometros h ay tulad ng pagtuklas na ang mundo ay mas malaki at mas hindi makatarungan kaysa sa iyong inakala. At si Sofia ay nakaupo sa likod ni Ricardo, nang tahimik na may bag ng supermarket sa kanyang kandungan at ang kanyang mga kamay ay nasa bag. At ang kanyang tingin ay nasa harap nang hindi nakikita ang mga bahay, nang hindi nakikita ang mga hardin, nang hindi nakikita ang anuman sa nakikita ni Emiliano nang may pagtataka dahil si Sofia ay 7 taong gulang, ngunit ang tingin ng isang taong tumigil sa pagtataka sa mundo noong araw na isang lalaki ang kumatok sa pintuan ng silid kung saan sila nakatira at sinabi sa kanila na mayroon silang 24 oras upang lumabas. Gaano na kayo katagal nakatira doon? Tanong ni Ricardo nang hindi inaalis ang tingin sa daan. Hindi sumagot si Luisa. Idinikit niya si Mateo sa kanyang dibdib at tumingin sa bintana. At ang katahimikan na iniwan niya ay ang katahimikan ng isang babae na hindi alam kung paano sasabihin ang kailangan niyang sabihin dahil ang pagsasabi nito ng malakas ay lalong nagiging totoo. 3 buwan, sabi ni Sofia mula sa likod na upuan. 87 araw. Binibilang ko sila. Inayos ni Ricardo ang rearview mirror upang makita ang bata. Binibilang mo sila? Bawat gabi bago matulog, gumagawa ako ng guhit sa dingding ng tulay gamit ang bato, sabi ni Sofia na may natural na pagpapaliwanag ng isang taong gumagawa ng isang bagay araw-araw, tulad ng pagsisipilyo ng ngipin o pagsusuklay ng buhok. Maliban na ang ginagawa niya araw-araw, ay bilangin ang mga araw na nakatira siya sa kalye. Hindi alam ng nanay ko, ginagawa ko ito kapag natutulog na siya. Sofia, sabi ni Luisa nang mahina nang hindi lumilingon. 87 guhit, inay. 87 araw na natutulog sa mga karton. Ang katahimikan na sumunod ay bumalot sa buong SUV. Piniga ni Ricardo ang manibela. Nagpatuloy si Sofia sa pagsasalita, hindi dahil may humiling sa kanya, kundi dahil 87 araw na siyang nananahimik at ang dam ay nasira at ang tubig ay lumabas nang may lakas ng lahat ng kanyang kinikimkim. Dati nakatira kami sa isang silid sa Barangay San Jose, Pasig, sabi ni Sofia. Maliit ito, ngunit may pinto na may susi at kalan at banyo na ibinabahagi namin sa mga kapitbahay. Nagbabayad ang nanay ko ng 3,200 kada buwan. Sapat ito, hindi sobra, ngunit sapat. Ang nanay ay bumibili ng manok tuwing linggo at tumatagal ito hanggang Miyerkules. Mula Huwebes hanggang Sabado, kumakain kami ng gulay na may kanin at tuwing linggo, manok ulit. Narinig siya ni Ricardo. Narinig niya ang pagkuwenta ng isang 7 taong gulang na bata na alam kung magkano ang halaga ng silid, kung magkano ang manok, kung ilang araw tumatagal ang pagkain. Dahil sa mga pamilyang hindi sapat ang pera, natututo ang mga bata na magbilang bago pa matuto bumasa. 3 buwan na ang nakakaraan. Dumating ang nanay ko isang Biyernes na mas kaunti ang pera, patuloy ni Sofia. Hindi niya sinabi sa amin kung bakit, ngunit sa linggong iyon ay walang manok tuwing linggo, ni sa susunod. At pagkatapos, ang may-ari ng silid ay dumating ng 3 beses upang maningil at humingi ang nanay ko ng palugit at sinabi niyang hindi. At isang gabi, dumating siya kasama ang isang locksmith at inilabas ang aming mga gamit sa bangketa. Gabi? Tanong ni Ricardo na may pigil na boses. Mga alas, 10 na noon, tulog na si Emiliano. Binuhat siya ng nanay ko sa isang kamay at sa isa pa ay kinuha niya ang bag ng damit. Kinuha ko ang mga libro at ang kuwaderno ni Emmy, ang bag ng mga papeles. Si Mateo ay nasa likod ng nanay ko na nakabalot sa reboso. Nagpahinga si Sofia.
Mahaba ang nilakad namin noong gabing iyon. Naghahanap ang nanay ko ng lugar na hindi uulanin. Nakita niya ang tulay. May mga karton sa ilalim. Walang tao. Inilagay ng nanay ko si Mateo sa karton. Tinakpan niya kami ng jacket at ang kumot na nakuha namin at umupo sa tabi namin nang hindi humihiga. Hindi siya natulog noong gabing iyon. Ako rin. Nagtulog-tulugan ako. Ngunit nakita ko siyang nakaupo na nakatingin sa ilog buong gabi na may Mateo sa kanyang mga bisig. Nakalagpas si Ricardo sa isang stoplight. Hindi niya ito nakita. Wala siyang nakita. Maliban sa imahe na inilalagay ni Sofia sa kanyang isip. Isang babae na nakaupo sa mga karton sa ilalim ng tulay sa gabi na may sanggol sa kanyang mga bisig, nakatingin sa isang ilog ng itim na tubig nang hindi natutulog, nang hindi umiiyak, nang walang reklamo, simpleng nakaupo sa kadiliman. Nagpasya na sa susunod na araw ay babangon siya at pupunta sa isang mansyon upang magtrabaho kung saan sobra-sobra ang lahat ng bagay na kulang sa kanya. Umuna ng mga unang gabi, sabi ni Sofia. Pumapasok ang tubig sa isang gilid ng tulay. Inilipat kami ng nanay ko sa kabilang gilid at nilalagay ang plastik sa ibabaw ng mga karton, ngunit pumapasok pa rin ang tubig sa ilalim. Nagkasakit ng ubo si Mateo sa ikalawang linggo. Dinala siya ng nanay ko sa botika sa kanto at binilhan siya ng gamot sa ubo gamit ang kakaunting natitira sa kanya. Nilalagyan ko siya ng basang-basahan sa noo tulad ng itinuro ng nanay ko. Humakbang si Emiliano mula sa bintana at tiningnan ang kanyang kapatid. Sofia, huwag mong ikuwento ang tungkol sa mga daga. Oo, ikukuwento ko, sabi ni Sofia. Isang gabi, dumating ang mga daga, dalawang malalaki. Pumasok sila sa ilalim ng mga karton na naghahanap ng kanin. Tinakot sila ng nanay ko ng kahoy, ngunit hindi nakatulog si Emiliano noong gabing iyon, ni sa susunod, ni sa isa pa. Ngayon, natutulog siya na nakasuot ng sapatos dahil sabi niya ay hindi kinakagat ng mga daga ang sapatos. Tiningnan ni Ricardo sa salamin si Emiliano. Nakayuko ang ulo ng bata at mahigpit na hawak ang kwaderno at ang kanyang mga paa, ang mga paa na nakasuot ng sapatos, ang mga sapatos na suot sa loob ng SUV, ang mga sapatos na hindi niya tinatanggal kahit ngayon, ay nakadikit sa sahig. Dumating sila sa Ayala Alabang Village alas 3:30 ng hapon. Ipinark ni Ricardo ang SUV sa garahe. Bumaba siya, binuksan ang pintuan ng pasahero para kay Luisa at nang naglakad sila patungo sa pasukan ng bahay, automatikong lumiko si Luisa patungo sa pintuan ng serbisyo. Ang pintuan sa gilid, ang pintuan kung saan siya pumapasok at lumalabas araw-araw sa loob ng 3 taon. Ang pintuan na hindi ang pangunahing pintuan dahil ang pangunahing pintuan ay hindi para sa kanya. Dito, sabi ni Ricardo, na nakatayo sa harap ng pangunahing pintuan na may kamay sa doorknob. Ngayon, dito kayo papasok. Tiningnan siya ni Luisa, tiningnan ang pintuan at pumasok kasama si Mateo sa kanyang mga bisig at ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pa pasasalamat kundi pagkalito. Ang pagkalito ng isang babae na 3 taon nang gumagamit ng pintuan ng serbisyo at hindi alam kung paano maglakad sa pangunahing pintuan ng isang bahay na kabisado niya, ngunit hindi pa niya kailanman nakita mula sa anggulong ito. Ang sumunod sa loob ng 3 oras ay isang bagay na pinagmamasdan ni Ricardo mula sa gilid na may masikip na tiyan at dilat na mata, dahil ang bawat detalye ay nagbubunyag sa kanya ng isang bagay na dapat niyang nalaman ngunit hindi niya alam. Pinaliguan ni Luisa ang 3 bata sa banyo ng guest room, isa-isa, na may mainit na tubig na hinawakan ng mga bata na para bang ito ay isang pambihirang bagay. Inilagay ni Emiliano ang kanyang mga kamay sa ilalim ng agos at tiningnan ang kanyang nanay na may ekspresyon na hindi kailanman malilimutan ni Ricardo. Ang ekspresyon ng isang silantataong gulang na bata na nakadiskubre na maaaring lumabas ng mainit ang tubig. Si Sofia ay naghugas ng kanyang buhok mag-isa, nakatayo sa shower, na nakapikit ang mga mata at nakayuko ang ulo at ang kanyang mga kamay ay nagkukuskus ng shampoo nang may kahusayan ng isang nasa hustong gulang. Dahil ilang buwan nang walang shampoo at walang mainit na tubig at walang shower si Sofia, ngunit hindi niya nakalimutan kung paano ito ginagawa, sa parehong paraan na hindi niya nakalimutan ang anuman sa itinuro ng kanyang ina. At umiyak si Mateo nang hawakan ng tubig ang kanyang likod. Hindi dahil sa sakit kundi sa pagkagulat. Ang pagkagulat ng isang sanggol na tanging malamig na tubig lang sa balde ang kilala at hindi alam na may iba pang temperatura. Nilagyan sila ni Luisa ng malinis na damit. Ang mga damit na dala niya sa bag, ang parehong damit na tinahi at tinagpian, ngunit malinis, laging malinis.
Ipinadala ni Ricardo si Conchita, ang isa pang kasambahay na dumarating tuwing Sabado, upang bumili ng bagong damit para sa 3 bata. Bumalik si Conchita na may mga bag at tiningnan ni Sofia ang bagong damit ng hindi hinahawakan na nakalahad ang mga kamay sa gilid na may ekspresyon ng isang taong hindi alam kung maaaring kumuha ng iniaalok sa kanya dahil hindi pa siya kailanman inalok ng anuman. Para sa iyo iyan, sabi ni Ricardo. Tiningnan ni Sofia ang kanyang ina. Tumango si Luisa na may pulang mata at kinuha ni Sofia ang blusa gamit ang 2 kamay at tiningnan ito tulad ng pagtingin sa mga bagay na mahalaga, ng may pagkaingat, ng may pagmamalasakit, na may kaseryosohan ng isang bata na alam ang halaga ng bawat bagay dahil nakita niya ang kanyang ina na nagbibilang ng barya sa dilim sa ilalim ng tulay. Bumaba ang triplets ni Ricardo sa hagdan alas 4 ng hapon nang magising sila mula sa kanilang siesta. Si Sebastian ang unang nakakita sa kanila. Huminto siya sa huling baitang. Tiningnan niya ang 3 bata na nakaupo sa mesa ng kusina na kumakain ng mainit na sopas at sumigaw pataas, "Santiago, Emilia, bumaba kayo." Sila ang mga anak ni Luisa. Palagi niyang ikinukwento sa atin ang tungkol sa kanila. Si Sofia ang panganay, si Emiliano ang may kuwaderno, at si Mateo ang sanggol, di ba Luisa? Hindi sumagot si Luisa. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kalan na may kawali sa kamay, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig dahil ang presensya ni Carlota sa kusina ay nagdulot ng parehong reflex na 3 buwan nang nangyayari tuwing malapit siya rito. Ang reflex ng pagiging maliit, ng hindi pag-okupa ng espasyo, ng pagkawala. "Ricardo," sabi ni Carlota na binaba ang boses sa isang tono na mas masahol pa kaysa sa sigaw dahil ito ang tono na ginagamit niya kapag nagkakalkula, kapag sumusukat, kapag pumipili ng mga salita bilang kasangkapan. "Gusto kitang kausapin sa sala ngayon." Iniwan ni Ricardo ang kape sa counter, tumayo, lumakad patungo sa sala. Isinara ni Carlota ang pintuan sa likod nila at bago pa makaupo si Ricardo, nagsasalita na siya ng mabilis, tulad ng isang taong kailangang kontrolin ang kwento bago ito mawala. "Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa iyo ng babaeng iyon, ni kung anong kwento ang inimbento niya, ngunit hindi maaaring manatili ang mga batang iyon dito. Ito ang bahay natin, Ricardo, atin, ng ating pamilya. Hindi ito silungan, hindi ito kanlungan para sa mga anak ng kasambahay. Kung may personal na problema si Luisa, hayaan siyang solusyonan ang mga iyon. Binabayaran namin siya para magtrabaho, hindi para dalhin ang kanyang pamilya upang manirahan sa amin." "Magkano ang binabayaran natin sa kanya, Carlota?" tanong ni Ricardo. Ang tanong ay lumabas ng may kalmado, tulad ng isang taong alam na ang sagot at nagtatanong hindi upang malaman, kundi upang obserbahan ang reaksyon ng taong kailangang sumagot. At ang reaksyon ay eksakto ang inaasahan ni Ricardo. Isang kurap, isang napakaliit, halos hindi napansing kurap, na tumagal ng 10 ng 1 segundo, ngunit naglalaman ng lahat. Ang pagkabigla, ang pagkalkula, ang pag-aayos ng isang taong kakagaling lang sa pag-unawa na ang usapan ay hindi patungo sa direksyon na akala niya. "Number 12,000 kada kinsenas," sabi ni Carlota, nang hindi muling kumukurap, "ang laging ibinabayad natin sa kanya. At iyon ang ibinibigay mo sa kanya, siyempre, kada kinsenas, ang buong 12,000. Saan ka patungo, Ricardo?" Tiningnan siya ni Ricardo. Tiningnan niya siya na may tingin ng isang lalaki na ginugol ang gabi sa pagrepaso ng mga numero sa isang computer at nakakita ng isang column na nagsasabing Personal Supplement, CEO, at ngayon ay kailangan niyang marinig ang buong kasinungalingan mula sa bibig ng kanyang asawa bago ito sirain ng katotohanan. "Wala saan," sabi ni Ricardo. "Gusto ko lang na kumpirmahin mo na binabayaran mo siya ng buong 12,000. "Oo, Ricardo, ang buong 12,000. "Nasiyahan ka na ba?" Tumango si Ricardo. Wala na siyang sinabi pa tungkol sa paksa. At ang katahimikan na iyon, ang kinakalkulang katahimikan ng isang lalaki na may ebidensya, ngunit pinipiling hindi pa ito ipakita, ang nagpabago sa tono ni Carlota dahil kinikilala ni Carlota ang mga katahimikan at alam niya na mas delikado ang mga katahimikan ni Ricardo kaysa sa kanyang mga salita. "Gusto kong umalis ang mga batang iyon ngayon," sabi ni Carlota, na binago ang diskarte, bumalik sa direktang atake. "At gusto kong maunawaan ni Luisa na ang kanyang trabaho ay linisin ang bahay na ito, hindi ang ilipat ang kanyang pamilya dito." "Mananatili si Luisa at ang kanyang mga anak," sabi ni Ricardo. "Kung mananatili sila, ako ang aalis. Iyon ang desisyon mo." Tiningnan siya ni Carlota. Ang banta ng diborsyo ang kanyang pinakamalakas na baraha.
Palagi itong nangyayari sa bawat diskusyon, sa bawat hindi pagkakasundo. Ang posibilidad na umalis ay ang armas na inilalabas ni Carlota kapag kailangan niyang manalo dahil alam niya na takot si Ricardo sa pagkalas, sa iskandalo, sa kaguluhan ng isang paghihiwalay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagbago ang mukha ni Ricardo. Hindi siya kinabahan, hindi nag-alinlangan, hindi nagbaba ng tingin, at ito ang nagpatumba sa kanya. Aalis ako, Ricardo, at dadalhin ko ang triplets. Hindi ka magdadala ng sino man. Sila ang mga anak ko, sila ang ating mga anak, at walang hukom ang magbibigay sa iyo ng kustodiya kapag nakita niya ang iyong ginawa. Bumagsak ang parirala sa sala tulad ng isang barya sa isang kristal na mesa. Nanatili si Carlota na hindi gumagalaw. Nagbago ang kanyang mukha. Lumipat ito mula sa estratehiya patungo sa takot sa isang iglap. Ang mabilis at matinding takot ng isang taong nakarinig ng isang bagay na hindi niya inaasahan at nangangailangan ng 3 segundo upang kalkulahin kung gaano karami ang alam ng isa at kung gaano karami ang hula. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Carlota, at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi kinakalkula o malamig, kundi depensiba, ang boses ng isang taong gumagawa ng pader na may mga ladrilyo na wala pa siya. Sa tingin ko alam mo, sabi ni Ricardo. Piniga ni Carlota ang kanyang panga, binago ang posisyon, ipinag-krus ang mga braso at inilabas ang natitira sa kanya. Kung igigiit mo ito, tatawagan ko ang aking abogado at sasabihin ko sa kanya na nagnanakaw ang kasambahay. Mayroon akong patunay. Masasabi ko na may nawawalang mga bagay sa bahay, na nawawala ang pagkain, na nakita ko na kulang ang pera. Sino ang paniniwalaan nila, Ricardo? Ang iyong asawa o ang katulong? Ang salitang katulong ay lumabas sa bibig ni Carlota na may parehong paghamak na tulad ng 3 buwan na ang nakalipas nang sabihin niya kay Luisa na kung magrereklamo siya ay aakusahan siya ng magnanakaw. Ang parehong paghamak na nagpahintulot sa kanya na bawasan ang suweldo nito sa kalahati nang hindi nawawalan ng tulog. Ang parehong paghamak na nagpahintulot sa kanya na maghapunan ng lobster sa isang restaurant sa Makati habang ang babaeng ninanakawan niya ay natutulog sa ilalim ng tulay na may sanggol sa isang kahon ng karton. Paniniwalaan nila ang mga ebidensya, sabi ni Ricardo na matatag ang boses. At may mga ebidensya, Carlota. May nasira sa mukha ni Carlota. Hindi ito isang nakikitang pagkasira. Ito ay isang bagay sa ilalim ng ibabaw, tulad ng isang bitak sa isang pader na hindi nakikita mula sa labas, ngunit nagpapahina sa buong istruktura. Nanatili siyang nakatayo sa harap ni Ricardo, na may magkakrus na braso at nakakuyom na panga, at ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw mula kaliwa pa kanan. Nagkakalkula, nagre-rekalkula, naghahanap ng labasan na hindi niya makita. Naggawa ka ng pagkakamali, sabi ni Carlota, na may boses na gustong maging banta. Ngunit tumunog na mas manipis, mas marupok. Ang boses ng isang taong alam na natatalo siya at sumusubok na manalo ng oras. Isang pagkakamali na magkakahalaga sa iyo ng mahal. Tumalikod siya, lumabas ng sala, umakyat sa hagdan, at mula sa ikalawang palapag ay bumaba ang kanyang boses nang may kalinawan ng isang taong gustong marinig. Luisa, kunin mo ang iyong mga gamit at ang sa mga anak mo. Aalis ka ngayon at kung hindi ka aalis, bukas ay magsasampa ang aking abogado ng kasong pagnanakaw. Lumabas si Ricardo sa sala at lumakad patungo sa kusina. Ang nakita niya ay nagpiga sa kanyang dibdib ng buong lakas. Nagliligpit ng gamit si Luisa. Nakaluhod siya sa sahig ng service room, inilalagay ang mga damit ng kanyang mga anak sa tela na bag na nanginginig ang mga kamay at ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mga kamay at ang mabilis at mekanikal na paggalaw ng isang taong natuto kung paano magligpit sa loob ng ilang minuto. Dahil ang huling beses na may nagsabi sa kanya, "Aalis ka," ay mayroon siyang 24 oras at sa pagkakataong ito ay ayaw na niyang maghintay kahit 1 minuto. "Ayoko nang magdulot ng problema, sir," sabi ni Luisa nang hindi tumitingala, na may basag na boses at ang kanyang mga kamay ay nagliligpit ng t-shirt ni Emiliano na amoy shampoo pa rin mula sa paligo kahapon. "Marami na po kayong nagawa para sa amin, higit pa sa ginawa ng sinuman, ngunit kilala ko po ang misis. Tutuparin niya iyon, magsasampa siya ng reklamo, at kung aakusahan ako ng pagnanakaw, hindi na ako makakahanap ng trabaho kahit saan. At ang mga anak ko." "Luisa," sabi ni Ricardo, na lumuhod sa harap niya. "Tumigil ka na, iwanan mo ang bag. Walang aalis kahit saan." Pero sabi ng misis, hindi na siya ang magdedesisyon sa bahay na ito. Tiningnan siya ni Luisa
mula sa sahig na may pulang mata at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na hawak ang t-shirt ni Emiliano at ang ekspresyon ng isang babae na gustong maniwala, ngunit 3 buwan nang hindi makapaniwala sa anuman. Dahil sa bawat pagkakataon na inakala niyang gaganda ang mga bagay, lalo itong lumala. Sa pintuan ng kusina, nakatayo sa tabi ng frame, si Sofia na may bag ng supermarket sa kanyang mga kamay, idinikit sa kanyang dibdib, nakatingin sa kanyang ina sa sahig, nakatingin kay Ricardo na nakaluhod, nakatingin sa hagdan kung saan bumaba ang boses ni Carlota. At sa kanyang mga mata, ang mga matang iyon ng isang 7 taong gulang na bumilang ng 87 guhit sa dingding ng isang tulay, ay may isang bagay na hindi takot, kundi desisyon. Ang desisyon ng isang taong 87, gabi nang nagtatago ng isang bagay at alam niyang dumating na ang oras upang ilabas ito. Piniga ni Sofia ang bag, tiningnan ang kanyang ina, tiningnan si Ricardo at naglakad patungo sa sala nang walang humihiling sa kanya. Pumasok si Sofia sa sala na nakayapak ang mga paa sa marmol na sahig at ang bag ng supermarket ay mahigpit na idinikit sa kanyang dibdib gamit ang 2 kamay. Bumaba si Carlota sa hagdan na may maliit na maleta at ang telepono ay nasa kanyang tainga, kausap ang isang tao, marahil ang kanyang abogado, marahil ay naghahanda ng reklamo na ipinangako niya kay Luisa, marahil ay gumagawa ng kasinungalingan na gagamitin niya upang sirain ang isang babae na walang ginawa kundi magtrabaho at manahimik at mabuhay. Ibinaba ni Carlota ang telepono nang makarating sa huling baitang. Tiningnan niya si Sofia na nakatayo sa sala na may bag. At ang batang ito, ano ang ginagawa niya dito? Luisa, dalhin mo ang iyong mga anak sa misis. Sir, sabi ni Sofia. Ang salita ay lumabas sa bibig ng bata nang may kalinawan na nagpatigil kay Carlota sa gitna ng kanyang pangungusap. Hindi ito sigaw, hindi ito paghamon. Ito ay ang boses ng isang 7 taong gulang na bata na paulit-ulit na sinanay ang sandaling ito ng 80 beses sa kanyang ulo. Isang beses sa bawat guhit sa dingding ng tulay. Isang beses sa bawat gabi na idinikit niya ang bag sa kanyang dibdib. Nagtatanong kung isang araw ay mabubuksan niya ito sa harap ng tamang tao. Naglakad si Sofia patungo sa center table ng sala. Inilagay ang bag sa ibabaw ng mesa. Binuksan ito at sinimulang ilabas ang mga resibo. Kinuha niya ang mga ito isa-isa gamit ang 2 kamay na may parehong pagkaingat na tulad ng pagkuha ng mga mahahalagang bagay. Hindi mabilis, hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Nang may pag-iingat, inilalagay ang bawat papel sa salamin na mesa nang may solemnidad ng isang taong naglalagay ng ebidensya sa desk ng isang hukom. 6 na resibo, 6 na kinsenas, 6 na papel na nakatiklop sa 4 na nabuhay ng 3 buwan sa ilalim ng tulay, sa loob ng isang plastic bag, sa loob ng mga kamay ng isang bata na nagprotekta sa mga ito, tulad ng ibang mga bata na nagpoprotekta ng paboritong laruan. Hindi nagsisinungaling ang nanay ko, sabi ni Sofia na matatag ang boses at nakatuon ang tingin kay Carlota. Hindi kailanman nagsinungaling ang nanay ko, hindi kailanman nagnakaw ang nanay ko. Narito ang ebidensya. Tiningnan ni Carlota ang mga resibo. Ang kanyang mukha ay dumaan sa 3 ekspresyon sa loob ng 2 segundo: pagkalito, pagkilala, at pagkagulat. Pagkalito dahil hindi niya inaasahan na ang isang 7 taong gulang na bata ay may mga dokumento. Pagkilala dahil nakita niya ang sarili niyang sulat kamay sa bawat resibo, ang halaga, ang petsa, ang pirma ni Luisa, na siya mismo ang nagpapapirma sa kanya kada kinsenas kapag ibinibigay niya ang kalahati ng nararapat sa kanya. At pagkagulat, dahil naunawaan niya sa sandaling iyon na ang nasa mesa ay ang ebidensya na hindi dapat umiral, ang ebidensya na akala niya ay hindi umiiral. Dahil, sino ang nagtatago ng mga resibo kapag nakatira sa ilalim ng tulay? Itinago ni Luisa ang mga ito. Itinago ni Luisa ang bawat papel na ibinibigay sa kanya. Dahil ang isang babae na lumaki ng wala ay natututo na ang mga papel ang tanging depensa ng mga mahihirap laban sa salita ng mga mayaman. At ibinigay niya ang mga ito kay Sofia dahil si Sofia ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tao, mas pinagkakatiwalaan kaysa sa sinumang nasa hustong gulang, mas pinagkakatiwalaan kaysa sa sinumang bangko, mas pinagkakatiwalaan kaysa sa anumang drawer na may susi. Dahil si Sofia ay 7 taong gulang at may katapangan ng isang hayop na nagpoprotekta sa ipinagkatiwala sa kanya ng buong buhay. Inabot ni Carlota ang kanyang kamay patungo sa mga resibo, isang mabilis, instinktibong paggalaw, ang kamay ng isang taong gustong ipawala ang ebidensya bago pa mahuli ang lahat, ngunit mas mabilis si Ricardo.
Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mga papel bago pa mahawakan ni Carlota ang mga ito. Kinuha niya ang mga ito mula sa mesa at inilabas ang telepono mula sa kanyang bulsa. Kinuhanan niya ng litrato ang bawat isa, ang 6, isa-isa, na nakikita ang petsa, nakikita ang halaga, nakikita ang sulat kamay ni Carlota, nakikita ang pirma ni Luisa. 6 na litrato na automatikong na-save sa cloud at hindi na maaaring burahin, punitin o itanggi. 36,000. Sabi ni Ricardo na inilalagay ang telepono at tiningnan si Carlota nang may kalmadong mas nakakawasak kaysa sa anumang sigaw. 6 na kinsenas. 6,000 na kinuha mo sa bawat pagkakataon. 36,000 na ninakaw mo sa isang babae na kumikita ng 12,000 na may 3 anak, na walang asawa, na walang pamilya, na walang anuman maliban sa trabahong ito. 36,000 pesos na ginamit mo para sa iyong mga hapunan sa Makati at iyong mga bag at iyong salon habang natutulog siya sa ilalim ng tulay na may sanggol sa isang kahon ng karton na natatakpan ng jacket dahil wala siyang kumot. Hindi sumagot si Carlota. Ang kanyang kamay ay nakalahad pa rin patungo sa mesa kung saan wala ng mga resibo at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas at ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa pagitan ni Ricardo at Sofia at ng pintuan at ng hagdan na naghahanap ng labasan na hindi umiiral dahil ang mga labasan ay nagsasara kapag ang katotohanan ay may ebidensya at nang tanungin kanya kung bakit, patuloy ni Ricardo, binantaan mo siya. Sinabi mo sa kanya na kung magsalita siya ay sisantehin mo siya at sasabihin mo sa akin na siya ay magnanakaw. Isinara mo ang kanyang bibig gamit ang takot. Pinili mo siya na manahimik at manatili sa kalye o magsalita at mawalan ng trabaho at nanahimik siya. Nanahimik siya sa loob ng 3 buwan. Nanahimik siya habang ang kanyang mga anak ay natutulog sa mga karton at kumakain ng malamig na kanin. Nanahimik siya habang siya ay nawalan ng malay dahil sa gutom sa aking kusina, naghahanda ng gatas para sa aking anak. Tahimik ang sala, ang uri ng katahimikan na umiiral pagkatapos na ang katotohanan ay sumasakop sa lahat ng espasyo at wala nang natitira para sa anuman. Nakatayo pa rin si Sofia sa tabi ng mesa na nakalahad ang mga kamay at ang tingin ay nakatuon kay Carlota nang walang galit, nang walang paghihiganti, na may ekspresyon ng isang bata nakakagaling lang sa pagtupad ng tanging misyon na mayroon siya at ngayon ay naghihintay kung ano ang mangyayari sa katotohanan kapag sa wakas ay may ebidensya. Lumitaw si Luisa sa pintuan ng sala. Nakatayo siya sa frame na may Mateo sa kanyang mga bisig at si Emiliano ay nakakapit sa kanyang pantalon at ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha dahil narinig niya ang lahat mula sa kusina, bawat salita ni Sofia, bawat numero ni Ricardo, bawat katahimikan ni Carlota at ang nasa kanyang mukha ay hindi kahihiyan o takot kundi isang bagay na hindi pinahintulutan ni Luisa na maramdaman sa loob ng 3 buwan, ang pakiramdam na may nakakakita sa kanya. Tiningnan ni Carlota si Luisa. Tiningnan niya ang babaeng ninakawan niya ng 36,000 pesos na nakatayo sa pintuan na may sanggol sa kanyang mga bisig at isang bata na nakakapit sa kanyang binti at ang malinis na damit na laging malinis at ang dangal na laging buo. At ang dumaan sa mukha ni Carlota ay hindi pagsisisi. Ito ay ang kakulangan ng ginhawa ng isang taong nakikita ang kanyang sarili na nasasalamin sa mga mata ng tao na sinaktan niya at hindi kayang panatilihin ang tingin. Bukas ay darating ang aking abogado, sabi ni Ricardo. Ibabalik mo ang bawat piso at pipirmahan mo ang kailangan mong pirmahan. Ngayong gabi, aalis ka. Umakyat si Carlota sa hagdan nang hindi sumasagot, naghanda ng 2 maleta, tumawag ng taxi at umalis mula sa mansyon ng Ayala Alabang Village alas 11 ng umaga ng 1 linggo gamit ang parehong pintuan na kanyang pinasukan 8 taon na ang nakalipas. Maliban na sa pagkakataong ito ay walang sinumang sumama sa kanya sa pintuan, walang sinumang nagbuhat ng kanyang mga maleta at walang sinumang nagpaalam sa kanya. Hindi na unawaan ng triplets kung bakit umalis ang kanilang nanay na may mga maleta. Sinabi ni Ricardo sa kanila na kailangan ng nanay nila ng ilang araw na pahinga. Tinanong ni Sebastian kung mananatili si Luisa at ang mga bata. Sinabi ni Ricardo na oo at hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Emiliano at hinila siya patungo sa sala at sinabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang aking mga sasakyan na may natural na pag-uugali ng isang 4 na taong gulang na bata na para sa kanya ay simple ang mga bagay. Ang mga taong nananatili ang mga taong mahalaga."
Ang 6 na bata ay nagtipon sa sala noong hapong iyon. Ipinakita ng triplets kay Emiliano ang mga laruan na mayroon sila at tiningnan sila ni Emiliano na may parehong ekspresyon na kung saan niya tiningnan ang mainit na tubig, ang ekspresyon ng isang taong nakadiskubre na may mga bagay na ipinapalagay na ng ibang mga bata. Umupo si Sofia sa sofa na may Emilia sa kanyang kandungan at binasahan siya ng kuwento na may pasensya ng isang bata na ilang taon nang nagbabasa ng kuwento sa kanyang mga kapatid at hindi nagtatangi sa pagitan ng sariling kapatid at hiniram na kapatid. At gumapang si Mateo sa sahig ng sala na hinahabol ang isang bola na paulit-ulit na pinagulong ni Santiago. At sa bawat pagkakataon na hawakan ito ni Mateo, pumapalakpak si Santiago at tumatawa si Mateo sa tawa ng sanggol na bumubuo sa mga bahay ng isang bagay na hindi kayang punuin ng mga muebles at mga kurtina at mga marmol na sahig. Tiningnan sila ni Ricardo mula sa pintuan ng sala. 6 na bata, 3 na may lahat at 3 na walang anuman, naglalaro ng magkasama sa sahig na para bang walang pagkakaiba dahil para sa mga bata, walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ay isang imbensyon ng mga matatanda na hindi pa natututo makita ng mga bata. Noong gabing iyon, nang matulog na ang 6, bumaba si Ricardo sa kusina. Naroon si Luisa na nakaupo sa parehong bangko kung saan umupo si Sofia noong nakaraang gabi na nakapatong ang mga kamay sa counter at ang mga mata ay nakatingin sa hardin sa bintana at ang jacket ay nakatiklop sa kanyang mga hita dahil tulog na si Mateo sa isang kama at hindi na niya kailangan ng jacket. Ngunit hawak pa rin ito ni Luisa sa kanyang kandungan tulad ng paghawak ng mga bagay na hindi na ginagamit para sa dating layunin ngunit napakahalaga upang bitawan. Umupo si Ricardo sa tabi niya, hindi nagsalita. Hindi nagsalita si Luisa at ang katahimikan na ibinahagi nila ay ang unang katahimikan sa loob ng 3 taon na hindi puno ng mga bagay na hindi alam ng isa at hindi masabi ng isa. Ito ay isang malinis na katahimikan, ang katahimikan ng 2 tao na sa wakas ay nasa parehong panig ng katotohanan. Pagkaraan ng 8 buwan, sa isang tahimik na kalye sa barangay San Jose, Pasig, ang parehong barangay kung saan nakatira si Luisa bago bawasan ni Carlota ang kanyang suweldo at bumagsak ang kanyang mundo. May isang maliit na bahay na may asul na pintuan at isang bintana na nakaharap sa isang patio kung saan kasya ang isang sampayan at isang palayok na may balanoy at wala nang iba, ngunit para kay Luisa at sa kanyang mga anak, ito ay mas malaki kaysa sa anumang mansyon dahil ito ay kanila. Binayaran ni Ricardo ang renta sa unang 6 na buwan at ang kumpletong pag-aayos, pagpipintura, pagtutubero, isang bagong kalan, isang water heater upang hindi na muling madiskubre ni Emiliano na may mainit na tubig. Sinabi ni Luisa na hindi niya ito matatanggap. Sinabi ni Ricardo na hindi ito regalo, kundi utang. Ang utang ng isang lalaki na pumirma ng mga payroll sa loob ng 3 taon nang hindi bineberipya na ang pera ay nakarating kung saan dapat ito. Tinanggap ni Luisa ang kondisyon na kapag naging stable na siya, ay siya mismo ang magbabayad ng renta. Tinanggap ni Ricardo ang kondisyon na alam niyang tutuparin ni Luisa ito dahil tinutupad ni Luisa ang lahat ng kanyang sinasabi. Iyon ay isang bagay na natutunan niya ng huli na at hindi niya malilimutan. Pumasok si Sofia sa paaralan ng triplets sa 2 baitang at sa 2 buwan ay siya na ang pinakamahusay na mag-aaral sa klase. Iyos. Sinabi ng guro kay Ricardo sa parent-teacher meeting na si Sofia ay may isang bagay na hindi pa niya nakita sa loob ng 30 taon ng pagtuturo, isang disiplina na hindi nagmumula sa panggigipit kundi sa paniniwala. Ang paniniwala ng isang bata na natuto sa ilalim ng tulay na ang pag-aaral ang pagkakaiba sa pagitan ng kahon ng karton at ng bahay na may asul na pintuan. Tuwing Biyernes, pumupunta si Sofia sa mansyon ng Ayala Alabang Village kasama ang triplets at sabay-sabay silang gumagawa ng takdang aralin sa dining table. At ipinaliliwanag ni Sofia ang mga dibisyon kay Santiago na may pasensya ng isang guro at ang autoridad ng isang taong alam na ang kaalaman ang tanging bagay na walang sinumang makakakuha sa iyo. Si Emiliano ay may kompletong pencil case ng 24 na kulay na lapis na regalo ni Ricardo sa unang araw ng klase. Nakaayos ang mga ito ayon sa kulay, mainit sa isang gilid, malamig sa kabilang gilid, na may parehong obsession sa kaayusan na mayroon siya noong inayos niya ang kanyang 3 lapis na walang pantasa. Sa ilalim ng tulay, nakatago pa rin ang lumang kuwaderno. Hindi ito itinapon ni Luisa, inilagay niya ito sa estante ng sala sa tabi ng larawan ng 3 bata.
Bukas sa unang pahina kung saan nababasa pa rin ang kanyang sulat kamay sa asul na marker. Mag-aral ka, mahal ko. Isang araw magkakaroon tayo ng totoong bahay. At sa ilalim, sa sulat kamay ni Emiliano na hindi na nanginginig kundi matatag. Dahil ang isang bata na sumusulat araw-araw sa isang desk ay bumubuti ang kanyang sulat kamay sa parehong paraan na lumalakas ang isang kalamnan na sinasanay. May totoong bahay na kami, inay. Si Mateo ay natutulog sa isang kahoy na duyan na binili ni Ricardo sa isang tindahan ng muebles sa Calao Avenue. May malinis na kumot ito, isang maliit na unan at isang mobile ng mga bituin na ginawa ni Emiliano gamit ang karton at sinulid. Ngunit bawat gabi, nang walang pagbubukod, nilalagyan siya ni Luisa ng jacket sa ibabaw, ang parehong lumang jacket, kupas na hindi na kailangan pang takpan ang sinuman dahil ngayon ay may mga kumot at bubong at dingding. Ilagay pa rin ito ni Luisa. Minsan ay nananatili siya ng sandali na nakapatong ang kanyang kamay sa jacket na nakatingin kay Mateo na natutulog. At kung may nagtanong sa kanya kung bakit patuloy niya itong nilalagay, sasabihin niyang dahil sa nakasanayan, ngunit hindi ito nakasanayan, ito ay alaala. Ang alaala ng 80 putipong gabi kung saan ang jacket na iyon ang tanging naghihiwalay sa kanyang anak mula sa lamig, at ang kilos ng paglalagay nito ng malambot, dahan-dahan, gamit ang dalawang kamay na pinapakinis ang tela sa katawan ng sanggol, ay ang paraan ni Luisa upang paalalahanan ang kanyang sarili kung saan sila nanggaling upang hindi kailanman malimutan kung magkano ang ginugol upang makarating dito. Pumupunta si Ricardo tuwing linggo kasama ang triplets. Ang 6 na bata ay naglalaro sa bakuran ng asul na bahay nang may parehong naturalesa na tulad ng paglalaro nila noong unang araw sa sala ng mansyon, nang walang pagtatangi, nang walang pagsukat, nang walang pagkalkula kung sino ang mas marami at sino ang mas kaunti. Dahil ang mga bata ay hindi isinisilang na may calculator na iyon at nakukuha lamang ito kapag inilagay ito ng mga matatanda. Tinuruan ni Sebastian si Emiliano na magbisikleta sa bangketa ng barangay. Sila Emilia at Sofia ay gumawa ng isang lihim na wika na sila lamang ang nakakaintindi. Ginagawaan ni Santiago ng mukha si Mateo hanggang sa tumawa ang sanggol sa tawang iyon na pumupuno sa buong bakuran. At patuloy na nagtatrabaho si Luisa sa mansyon, hindi dahil wala siyang pagpipilian, kundi dahil gusto niya. Dumarating siya alas 7, umuuwi alas 4. Inayos ni Ricardo ang kanyang schedule upang makasundo niya ang kanyang mga anak mula sa paaralan at tinatanggap siya ng triplets tuwing umaga na may parehong kagalakan tulad ng dati dahil para sa kanila, si Luisa ay hindi ang kasambahay, kundi ang taong nag-aalaga sa kanila na naghihiwa ng prutas sa paraang gusto ng bawat isa, na alam na kailangan ni Emilia ng maligamgam na gatas at na natatakot si Santiago sa mga bubuyog at na hindi kumakain si Sebastian ng anumang berde maliban kung hiniwa ito ni Luisa ng napakaliit upang hindi makita. Alam ni Luisa ang lahat tungkol sa mga batang iyon. Palagi niya itong alam. Ang pagkakaiba ay ngayon, may iba pang nakakaalam din. Sa desk ng ikalawang palapag ng mansyon, sa drawer kung saan dating inilalagay ni Ricardo ang mga resibo ng supermarket at mga kontrata sa mga supplier, ngayon ay may isang bagay na hindi nabibilang sa anumang kategorya ng accounting. Ito ay isang kahon ng karton, maliit, pipi, na may nakatiklop na mga sulok at isang mantsa ng halumigmig sa isang gilid, at ang gusot na pahayagan ay nakadikit pa rin sa ilalim. Ang kahon kung saan natulog si Mateo ng Omito Putimagabi sa ilalim ng tulay sa Ilog Pasig. Dinala ito ni Ricardo mula sa tulay noong araw na bumalik siya upang kunin ang mga naiwan. Nilinis niya ito. Inilagay at idinikit sa loob na takip ang isang litrato na ipinadala ni Luisa sa kanya sa telepono isang linggo. Ang 6 na bata ay nakaupo sa bakuran ng asul, na bahay na nakalawit ang mga binti sa mababang bakod at ang mga braso ay nakapalibot sa mga balikat ng katabi nila. Si Sofia sa isang dulo na may seryosong mukha at si Mateo sa kabilang dulo sa kandungan ni Sebastian. At ang 4 sa gitna ay nakangiti sa ngiti ng mga bata na hindi alam na kinukuhanan sila ng litrato at kaya sila ay totoo ang ngiti. Sa ilalim ng litrato, sa kanyang sulat kamay, isinulat ni Ricardo, upang hindi makalimutan ang hindi ko nakita.